wonderful privilege and opportunity that still nakatayo kami, sama-sama sumasamba sa iyong pangalan ng Panginoon. Panginoon, as we sing this song, naway tumimo sa aming puso ang mga lyrics na aming kakantayin ngayong araw. Fill this place. Let's sing this all over. To dwell in your court, my soul out of sight, to restore you.
Into your mighty name. Hallelujah. And as we listen to your word, tinataas po namin ang iyong anak na gagamitin upang maghayag at maintindihan namin kung ano nga ba ang mga salita na gusto mo itatak sa bawat isa. Tatak mo po sa amin, sa aming puso at isip, maging ito sa buhay namin sa pang-araw-araw. Panginoon, sa iyo ko lang po tinataas ang lahat. Sa iyo po ang papurit para sa pangalan ni Jesus. A blessed Sunday afternoon, everyone. Minsan pa bigyan natin ng mataas sa papurit parangal ang Diyos na buhay. So nice to see you at marami po tayong mga bagong kasama. Amen. Salamat sa Panginoon. Thank you for joining us today with our worship service. At kaya hindi sa ating online service, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at sumusubaybay. Please do. Kung ma-miss nyo po, marami po kayong mga message, mga preaching na mapapakinggan. Kung gusto nyo pong balikan sa ating YouTube channel, COG Angono po. Subscribe po kayo and then you just like it, okay? So magandang hapon po sa inyo lahat, and today this is the final or the last Sunday of June sa ating pong series na Know Jesus and Make Him Known, okay? Munti ko na makalimutan. At sa ating pagtatapos na ating serye, ito pong ating pag-usapan ngayon, Born to be Alive, okay? Walang kakanta. Yung mga 1980s, alam nyo tong kantang to, di ba? Born to be alive. Kaya lang, ito po ay, pinaikli ko lang yung we have to be born again so that we could be alive, okay? Sa ating Panginoong Hesukristo. At napaka-importante po ng ating pag-uusapan dahil sa totoo lang, marami pong mga Kristiyano, baguhan o datihan, na pag tinatanong mo, ikaw ba, sigurado ka ba, naligtas ka na? Yung iba naman nagtatanong, ano ba yung born again na yan? Sa iba, akala nila bagong relihiyon, okay? So pag may nagtanong po sa inyo, ano ba yung born again na yan? So hindi po ito isang relihiyon, okay? The word born again appeared in the Bible in John 3 verse 3. Okay? So, ang salitang born again, it came from the mouth of our Lord Jesus Christ. Di ba? Nung si Nicodemo po, isang Pariseo, isang tao na bihasa sa aral o sa Biblia, sa salita ng Diyos, lumapit siya sa Panginoon isang gabi at nagtanong, alam ko namuhat ka sa langit. Gusto kong paano ba makakapasok sa kaharian ng Diyos? And then Jesus replied sa John 3:3, you must be born again. Okay? So, ito po ay hindi pagiging born again in spirit. Okay? Sa espiritu. Dahil nagtanong si Nicodemo, ano yung, magkakasya pa ba ako sa sinapupunan ng aking ina? Hindi iyon. At tinutukoy ng Panginoon ay ang espiritu. At ito ay kailangan natin maunawaan, mga kapatid. Okay? Sinasabi ko nga, sa mga baguhan, iyon ang tanong. Pero sa mga datihan, matagal lang umaatin sa church, marami na pakinggan ng mga mensahe o mga preaching, minsan nakakalungkot pag tinanong mo, totoo ba na ligtas ka na? Minsan ang sagot nila, minsan ang sagot na parang medyo. Sabi natin na 1 to 10, o saan ka doon? Ligtas ka na o hindi? 3? 5? Diba? Meron pa iba, 7.5? Kasi konting-konti na lang eh. Okay, maintindihan po natin ngayon, bakit ba kailangan natin na ipanganak na muli? Okay? At maintindihan natin, para pang may nagtanong sa atin na ikaw ba'y ligtas na? 100%, makakasagot tayo, oo. Kasi maintindihan natin, ano ba ang pagiging born again? Are you excited? Are you excited? Okay, so umpisahan po natin ito. Ngayon, na ang Panginoon ay nagsugo ng 72, na sabi niya, sige, humayo kayo. 72 sila. Ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ngayon, bumalik yung 72 at nag-report sa Panginoon. Ang sabi niya, alam nyo, nung ipinalangin sila, yung mga may sakit, nagsigaling. Yung mga inaalihan ng masamang espiritu, nagsilaya sila. Sabi ng Panginoon, tuwa sila sa report nila, nasuko sa kanila ang lahat, nagawa nila lahat yon. Pero ito, ang nakakagulat na sagot ng ating Panginoon doon sa 72 na yon. Sabi doon sa Lucas 10:20, ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil
nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. So, it talks about our salvation. So, pag sinabing salvation, tayo po ay maliligtas mula sa kaparusahan na dulot ng kamatayan dahil sa paggawa natin ng kasalanan. So, tayo ay mapapalaya doon at tayo ililigtas na sa ganon, hindi na tayo mapunta na impyerno, kundi mapunta tayo sa langit, sa piling ng ating Ama at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sabi niya, huwag kayong matuwa. Pag ikaw nakapagpagaling ka, akala mo, pag pinatungan mo, gagaling. Kasi sa totoo lang, yung buhay na inaasam natin. Kasi totoo naman, dito sa mundo, ang daming sakit tayo mararanasan, ang dami talagang magugulo sa isip natin. I'm sorry for the word. Yung ibang sabi niya, parang marami nagdidemonyo sa isip natin. Okay? So, pero sabi ng Panginoon, wag yan, wag kayong matuwa na wala sa ano yan. Ang ikatuwa niyo nakasulat. Kasi pag ikaw napunta na sa langit, sabi niya, asiguraduhin mo sarili mo, mapunta ka ng langit. Bakit? Doon sa langit, wala ng sakit, karamdaman. Doon sa langit, hindi na pwedeng pumunta doon ng mga demonyo. Bawal sa langit ang demonyo. Kaya wala naman demonyo doon. Amen? At iyon ang buhay na gusto nating lahat. Kaya nga, siguraduhin natin na ligtas tayong lahat. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so ito ang tanong. Bakit ba nga kailangan natin maging born again? Okay? Ito ba'y katanungan ninyo? Siguro sa mga baguhan dito, pwede po bang itaas ang kamay sa mga ngayon palang nakadalo dito sa church? Sige, huwag kayo mahiya. Hindi po namin kayo pahalakin dito sa sa semento. Hindi, walang ganon. Sige po, itaas ang kamay ng mga bago lang. Si Sister Tess po yung mga kasama. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? At kapatid, sabi mo sa katabi mo, wag mo akong istorbohin. Makikinig ako. Yan. Okay. So bakit natin kailangan maging born again? Okay. Nung hindi pa natin nakikilala and we are apart from the Lord at hindi pa natin pinapapasok si Jesus sa puso natin, ito ang ating kondisyon, ito ang ating kalalagayan. Okay. Sabi doon, all of us were again, all of us were, sabihin nyo nga, dead. Patay. Tama na, ako na lang. Okay. Baka lahat sabihin ko, ulitin nyo. Okay. Pag sinabing patay, it talks about death spiritually. So, ang ibig sabihin niyan, buhay ka physically, pero ang espiritu mo ay patay. Okay, saan makikita natin yan? Actually, wala pa tayo dito sa mundo, hindi pa tayo pinapanganak, ang mundong ito ay nasakop na ng kamatayan. At bakit nagkaroon ng kamatayan? Dahil sa kasalanan ng isang tao. Sino yon? Si Adan. Okay, basahin niyo Romans 5:12. Pumasok ang kasalanan dahil sa isang tao. Ang tinutukoy na yon ay si Adan. Bakit si Adan? Hindi naman si Adan ang kumagat ng prutas Si Adan ang accountable. Bakit? Sa kanya binigay ang utos. Siya ang binigyan ng utos. So, ibig sabihin, siya ang may responsibilidad. Nasabihan niya si Eva, oy, pinagbabawal, wag. Hindi niya sinabihan. Okay? Kaya nga minsan yung katamaran, malaking kapahamakan yan. Tinamad si Adan na magsabi sa asawa. Kaya nagkaroon ng kasalanan. Kaya tandaan ninyo, yung katamaran, hindi yan tinotolerate sa Biblia, ha? Okay? So, si Adan. So, we are dead. Okay. Saan makikita naman yan sa Bible? Okay, pag-aralan natin. Ephesians 2 verse 1. Ang sabi doon, once. Pag sinabing once, ibig sabihin, dati o noon. Ibig sabihin noon. Okay? So, noon, dati, na hindi pa kayo nakakilala, at di pa tayo natagpuan ng Panginoon, di pa natin siya kinilala at sumampalataya, ito ang ating kondisyon. Once you were dead because of your disobedience and your sins. Okay? So, ang ating daw kasalanan, ang naging dahilan kung bakit tayo ay namatay spiritually. Ngayon, ang sabi doon, ano magagawa ng kasalanan? Sabi sa Roma 6:23,
For the wages, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So sin brings death. Yung ating espiritu ay namatay. Ngayon, ano ba yung espiritu? Yung alam niyo po ba, nung nilikha ng Panginoon ang tao, alam niyo sa Genesis, kumuha siya ng putik at kinortihan, and then hinipan niya, binigyan niya ng hangin yung kanyang nostrils, yung ginawa niya. Yung hangin na yon, iyon yung espiritu. So, ibig sabihin yung espiritu na yon, iyon yung nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, yung espiritu natin yan. Kaya nga, ang taong mga patay, wala yang kakayanan na makakita, makarinig, at makaunawa. Amen. Kaya nga, pagpatay pang espiritu ng isang tao, hindi sa kanya, hindi siya interesado sa mga bagay patungkol sa Diyos. At hindi niya nakikita yung magagandang bagay na ginagawa na ni Lord. Ang lagi niya nakikita, puro problema, puro kaguluhan. Pero dahil nga patay ang espiritu niya, hindi pa nakikipag-ugnayan ang kanyang espiritu sa Panginoon, so lahat sa kanya ay pangit. Tingnan mo katabi mo, maganda yan. Maganda yan, okay? So, ang ibig sabihin, pangit ang lahat ng nangyayari. Kahit maganda, may blessing ka na, pero tingin mo pa rin, you want more, okay? So, hindi ka rin nakikipag-ugnayan. Kaya nga, wala kang interes sa pananalangin, wala kang interes sa pagbabasa ng Bible, wala kang interes sa pag-attend every Sunday, because your spirit is dead. Hindi mo nakikita ang kahalagahan ng mga bagay na ito. Kasi para sa iyo, mabuhay ka lang dito sa mundo, kumain, matulog, magala, okay ka na. Parang ako lang yun Okay, so that is dead, okay? Patay tayo, dati, once, okay? No, hindi pa natin na-encounter ang Panginoon. Ano pa ang ating kondisyon noon? All of us were disobedient. Ano ibig sabihin ng disobedient? Hindi masunurin. Sa ibang salita, rebelde. Yung masuwayin daw, okay, yung mga hindi sumusunod, ito daw ay mga rebelding tao. Okay? Ang sabi doon sa Ephesians 2 verse 2, you used to live in sin. Okay? Before tayo ay namumuhay sa kasalanan. Just like the rest of the world, katulad ng ibang tao dito sa mundo, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world, he is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Sa lahat daw ng masuwayin at mga rebelde sa Diyos at hindi ginagawa ang kalooban ng Panginoon, ang espiritu na kumokontrol at inyong sinusunod ay ang espiritu ng kaaway. The devil. Okay? So, yan ang sinusunod. Ngayon, tandaan po natin. Ano ba yung, sabi doon, all of us, sa verse 3, all of us, noon, so walang isa man sa atin magkasabi, hindi ko na kailangan maging born again. Kasi, mabuting tao naman ako. Mga ginagawa ko naman, maayos. Ako naman ay nag-aasikaso lang sa pamilya ko. Gusto ko lang naman mabigyan ng kanilang mga pangangailangan. Ako naman ay isang butihing estudyante lamang na nag-aaral na mabuti para makapasa. Bakit kailangan ko pa maging born again na yan? Okay, tandaan natin walang isa man ang magsasabi sa atin na hindi natin kailangan ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Walang isa ang pwede magsabi sa atin na hindi natin kailangan ng Diyos kasi noon na hindi pa tayo natatagpuan, hindi tayo kumikilala at nananampalataya sa Diyos, ang sabi sa verse 3, all of us. Again, everybody say? Kasama ka ba doon? All of us. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Ibalik mo, ikaw din. Sabi mo, ibalik mo. Ibalik mo. Kaya nga all of us, lahat tayo. Di ba? So huwag mong sabihin nakatabi mo lang, tayo lahat yon. Okay? All of us used to live that way. Following the passionate desires and inclinations of the sinful nature. Ang gusto ng kaaway, pag ikaw ay patay sa espiritu at meron kang rebelding espiritu, ang sinusunod mo at ang ginagawa mo ay ang hindi o ayaw ng Diyos. Ang sinusunod mo, yung layaw ng iyong laman. Okay? When you say
flesh or lust kung ano yung gusto ng laman na ito. At ang gusto natin, laging komportable, laging masarap, laging masaya. Kaya yung iba, ayaw maging born again o tagasunod ni Kristo. Bakit? Kasi pag once na ikaw ay sumunod sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, come and follow me. May sinabi pa siya sa Matthew 19, if anyone wants to follow me, then he must carry his cross. Sabi ng mga tao, oh, magbo-born again pala ako. Bakit may pasanan ng cross? Ibig sabihin ba, magpapasa din ako ng cross? Now, it is symbolic. Ibig sabihin ng cross na yon, marami tayong mararanasan ng mga persecutions, marami tayong mararanasan ng mga pagsubok, na habang lumalapit tayo at sumusunod sa Panginoon, marami tayong mga pagsubok na dadaanan. Amen? Pero ang pangako naman ng Diyos, anuman mangyari sa atin, hindi tayo pababayaan at iiwanan ng Diyos. So dati, ganun ang gusto natin. Sinusunod natin, ang master natin noon ay ang dyablo. At ikaw, ang gusto now, tandaan po natin, ang takbo ng mundo ay ang takbo na palayo sa Diyos. When you say, yung takbo ng mundo, it is when you go with the flow of the world, ano ba ang flow ng mundo ngayon? It's all about wickedness. Okay? Kahalayan, kasamaan, kasakiman. Pagiging materialistic, di ba? Na ang laging goal mo sa buhay mo, yumaman ako. You want to accumulate everything in this world. Nang sa ganon, pag ikaw ay nasa tuktok na, gusto mo tinitingala ka na, at sasabihin mo sarili mo, nakuha ko na ang lahat. Walang tawa. Kapag tumawa ako, sabihin nun, diba? Nakuha ko na lahat. Okay na ako. Diba? So, yun ang gusto natin now. Gusto mo i-accumulate ang lahat. Walang masama kung gusto mong yumaman, mga kapatid. The problem is, ipagpapalit mo na ang Diyos sa mga pagpapala. Na ang Diyosin mo na ay ang blessing mo at hindi na ang Diyos. That you will enjoy, nakakalimutan mo na magpasalamat man lang sa ating Panginoon. Ngayon, ito yun, greediness, kasakiman. At pag ang isang tao o ang kanyang espiritu ay patay, wala yang ginagawa kundi para sa kanyang sarili lamang. You live a life of selfishness and greediness. Ang tutok mo lagi, sarili mo. Kaya pag nasaktan ka, aayaw ka na. Di ba? Kasi ang tutok mo lagi, sa sarili mo lang Okay, ngayon, iyan ang takbo ng mundo. Ngayon, isa pa, ito ang kondisyon natin, kalalagayan natin once, all of us have depraved nature. When you say depraved, ito ay wicked, immoral. Okay? So, masama. At dahil sa kasamaan na yan, ang ibig sabihin yan, our sins and disobedience cause us to be the children under the wrath of God. So tayo, dati, ay kabilang sa mga kinapupuotan ng Diyos. When you say wrath, ito ay hindi daga. Ito ay puot. Di ba? Ito ay puot ng Diyos. Okay? Isabihin nun, matindi pa to sa galit. Ang sabi nun po, at ba't tayo kinapuotan? Dahil sa ating kasalanan, sa ating pagsuway, sa ating pagrebelde, na hindi natin siya ang sinusunod natin. Ang sinusunod natin ay ang Diyos ng mundong ito, walang iba kundi ang kaaway na si Satanas. Iyan ang ating kondisyon. Kaya nga, kailangan natin ng tagapagligtas. Dahil sabi ko sa inyo, Romans 6:23, ang kasalanan ang magdadala sa atin sa kapahamakan, doon sa apoy na impyerno. And once na napunta ka na doon, there's no way na makalabas ka na doon. Ayaw ni Lord yun. Kayo ba? Gusto nyo? Uy, tinatanong ko kayo. Gusto nyo ba mapunta doon sa kapahamakan na yon? Ganon ang dati natin kondisyon. Sabi doon, once na tayo ay patay sa Espiritu, kaya kahit anong gawin natin, wala tayong kakayanang gawin. Ano man ang ginagawa natin? No. Diba? Kaya nakakita na ba kayo ng patay? Na nakakaramdam, pag hinampas mo, tatayo. Uy, ba't mo hinampas? Di ba wala? Wala nang pakiramdam yan.
sarili niya kasi nga patay siya eh. Di ba? Okay, ganito. Sabi doon sa Romans 3:23. So sabi ko sa inyo, wala tayong pagmamalaki na once, halimbawa meron tayong sinesiran, alam mo kasi ako, born again na ako ngayon, alam mo ba na ganito ang aking kalalagayan. Wala tayong pwedeng pagmalaki. Dahil, sabi doon sa Romans 3:23, for all, again, and fall short of the glory of God. Wala isa sa atin ang pwedeng magmalaki na tayo ay walang kasalanan at hindi natin ang kailangan ng tagapagligtas. Dahil lahat tayo ay hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kahit ipunin pa natin yung lahat ng mabubuting gawa natin, hindi pa rin yan papasa sa pamantayan ng Diyos. Because ang pamantayan ng Diyos ay perfection. Anong ibig ko sabihin? Nang binigay ng Diyos ang 10 utos, sabi doon, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsinungaling, di ba? Huwag kang mag-iimbot. Ngayon, ang sabi ni Santiago, sa Santiago 2, isa lang sa utos na yon ang hindi mo magawa, ikaw ay nagkakasala na. So, anong ibig sabihin? Halimbawa, hindi ka nga nakapatay, hindi ka nangalunya, pero nagsinungaling ka naman. Sino po dito ang tahasa magkasabi na hindi na siya nagsisinungaling? Mabuti na lang walang nagtaas. Kasi pa nagtaas ka, sabihin ko, sinungaling. Di ba? Lahat tayo nagsisinungaling. Amen. So, sabi doon, isa lang ang hindi mo magawa doon. Kaya nga, wala isa man. Kaya sabi doon, walang nakaabot. Lahat tayo, hindi natin naabot ang pamantayan ng ating Panginoon. Kaya sabi doon, sa pamantayan ng Diyos, lahat tayo ay di nakapasa. Amen. That's why we need a Savior. Kasi kung di tayo nakapasa at na-under pa rin tayo sa sin at ating espiritu ay patay pa, ibig sabihin nun, we are destined sa destruction. Sa kapahamakan tayo, sa pagkawasak. Amen? Okay, ngayon, sabi sa Romans 3:10, as it is written, there is no one, not even one. Walang matuwid, wala kahit isa. Ang Biblia nagsasabi, walang tao, kahit sabihin mo na siya yung gumagawa, na tinitingala mo, wala. Nasabi mong siya'y lagi nagbibigay, nagdo-donate, wala. Sa paningin ng Diyos, ha? Okay. Ngayon, sabi doon sa Ephesians 2 verse 4. So ano daw ang kalalagayan natin? Verse 1 to 3. We need to know and accept the Lord in our life. Kailangan niya na tayo ay iligtas kasi tayo ay mga patay sa espiritu, tayo ay mga masuwayin, at tayo ay kinapupuutan ng Diyos. At kung iyan ay nasa atin pa rin hanggang ngayon, I'm sorry to tell you, ang wakas niyan ay distraction. For the wages of sin is death. Mabuti na lang. Sabi sa verse 4, but God is so rich in mercy, and He loved us so much. Mabuti na lang may nakialam na isang Diyos na hindi niya ipinahintulot na manatili tayo sa ganong kondisyon o kalalagayan at hindi niya ipapahintulot na tayo ay mapahamak doon sa apoy ng impyerno. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sino po magkasabi dito na I'm so blessed, pinakialaman ang buhay ko ng Panginoon? Pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Kasi bilang tao, di ba tayo, nainis tayo sa mga pakialamera. Tama po ba? Ako nainis ako sa mga pakialamera eh. Pero pag si Lord, salamat. Ngayon naintindihan ko, Lord, salamat. Pinakialaman mo buhay ko. Kasi kung hindi pinakialaman ni Lord ang buhay ko, ngayon wala pa rin direksyon ang buhay ko. Diba? Wala pa, patay pa rin ako. At ang aking kahinatnan, ang aking destiny, doon sa apoy ng impyerno. Mabuti na lang, ang Diyos natin ay puno o mayaman sa habag at mahal niya tayo. Iyan ang nagtulak sa Kanya para pakialaman ang buhay natin. Na hindi niya ipapahintulot na ang Kanyang nilikha ay mapapunta lamang sa apoy ng impyerno. Ayoko makita si Tenten na mapunta doon. Sunog to the bones. Di ba? Ayoko doon.
Nabasa ko lang yun. Di ba? Kasi pag napunta ka talaga doon, sunog to the bones. Pero wala ka na palang bones doon, kaluluwa na lang yun. Sunog to the soul. Di ba? Hanggang lahat, sunog. Okay, ngayon, intindihin natin to. Ano ba ang ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan? Ngayon, maintindihan natin to para umusbong sa atin na ang pagpunta natin dito sa church, handaan po natin, hindi ito magiging dahilan na pagpunta natin sa church, kung ano man binibigay natin, hindi ito ang magiging dahilan para tayo ay maligtas. Magkaroon tayo, kaya nga pagtatanungin ka, ligtas ka ba? 100% mo sasabihin, oo, ligtas ako. Kaya mga kapatid, intindihin natin to. Anong ginawa ni Jesus para sa ating kaligtasan? Na kailangan natin siyang sambahin, kailangan natin siyang parangalan, at laging pasalamatan. Okay, tandaan natin to. Sabi doon sa Ephesians 2:5, dahil sa mahayamang habag ng Panginoon, niligtas niya tayo, ang una niyang ginawa, He made us alive. So ngayon, nung nakilala mo na, tinanggap mo na ang Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ang gagawin sa iyo ng Panginoon, yung espiritu mo ay mabubuhay. Made us alive with Christ, even we were dead in transgressions, it is by grace you have been saved. Okay? So yung dating patay na espiritu mo na hindi makakita, hindi makaramdam, at rebelde, ngayon bubuhayin. At hindi lang yan bubuhayin ng ating Panginoon. Ano pa? Sa verse 6, and God raised us up. Pag sinabing raised, ibig sabihin nun, ikaw ay itatayo. Yung pagkakalugmok mo, yung pagkakaalipin mo, dahil ang sinusunod mo noon ay si Satanas na walang ginawa sa iyo kundi alipinin ka sa masasamang gawi, masasamang asal, sa mga masasamang bisyo, na ang buhay mo napapariwara, na nagkakaroon ka ng kaguluhan. Ngayon, ang sabi doon, nung mamatay ang Panginoon doon sa krus, ni-raise ka ni Lord. Ibig sabihin, iniahon tayo ng Panginoon mula sa pagkakaalipin ng gawa ng kaaway. At ang dalangin ko, nawa Panginoon, nawa mga kapatid, totoo na tayong malaya at hindi na tayo kabilang sa mga anak na kinapupuotan ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, sana noon yun. At hindi na ngayon. Okay? Ay, diyan, hindi na ngayon. Parang nagpa-cute ka lang sa katabi mo. Okay, pangatlo, yung una, made us alive. Pangalawa, raise us up. And pangatlo, seated us with Him. Ang ibig sabihin ng seated Him, ibig sabihin nun, katabi natin na kasama natin lagi ang Panginoon. And then, Jesus gave us authority. Ang sabi dun sa Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Maging ang mga demonyo, totoo yun, hindi na makakapanayig sa atin once na nasa iyo na ang Espiritu ng Diyos. Amen? Dahil lahat ng masamang espiritu, luluhod, amen, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya siguraduhin natin, nasa puso mo ang Panginoon. Kasi hindi matatakot ang demonyo sa pangalan mo. Sa pangalan ni Priscilla. Sino si Priscilla? Yung pastora doon. Yung maingay. Di ba? Hindi kahit sinong pangalan, kahit impluwensyadong tao, hindi takot ang demonyo doon. Matatakot lang sila sa pangalan ng ating Panginoon. There is power in His name! At iyan ang ginawa ng Panginoon sa atin. Na maintindihan natin, mga kapatid, ha? Ang sabi doon, Jesus, He made us alive, He raised us up, seated us with Him. So binigyan ng purpose ang buhay natin. Nung tanggapin natin, sumampalataya tayo sa Kanya, nagkaroon ng purpose ang buhay natin, nagkaroon ng direksyon. Ngayon, alam mo, bakit ka nabubuhay ngayon? Di ba? Kasi nga, noon, patay tayo. Di ba, nakita na ba kayo ng zombie sa pelikula? Di ba, ang zombies walang direksyon? Ganun lang yan eh. Di ba? Wala nga eh. Di ba? Pero ngayon, we are alive. Alam na natin na ang buhay natin, gagamitin na natin sa tama. Ang ating lakas, ang ating panahon, di ba? At ang lahat ng ating resources, gagamitin natin yan sa ikararangal ng ating Panginoon.
He raised us up, pinalaya tayo, yes, malaya tayo, at hindi na tayo under the control of the power of Satan. Malaya tayo na gumawa para sa kapurihan ng Panginoon, kung ano yung ma-share natin para lalong lumago, ma-advance ang kingdom ng ating Panginoon. He seated us, may karoon tayo ng authority. So, hindi nyo ba napapansin? Lahat yan past. Made is a past tense. Raised is a past tense. Seated is past tense. So, ibig sabihin nun, once you accepted the Lord, hindi niya ito ginagawa, hindi niya ito gagawin, kundi ito ay ginawa na ni Lord. At kung tinanggap mo, naniwala ka, ginawa mong Panginoon at sariling tagapagligtas sa Panginoon, lahat ng ginawa niya, mararanasan mo. Ginawa na, tapos na. Di ba? So, sabi doon, yun ang ginawa ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi doon sa Ephesians 2 verse 8, for it is by you have been saved. Ikaw ay niligtas, tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. When you say grace, okay, ang grace po ay galing sa Greek word na charis, nang ibig sabihin ay regalo. When you say gift, binabayaran ba yon? Babayaran mo ba? Hindi mo babayaran. Kasi nga regalo eh. Yung grace na yan, ibig sabihin ng charis, unearned, unmerited, undeserved favor of God. Mga kapatid, hindi tayo pupunta sa langit because we are deserving. Deserve ko sa langit kaya. Bakit ka papunta na langit? Ganda ko kaya, bagay ang mukha kong panlangit. Hindi yan! Paano na yung mga angit? Di ba punta na langit? Yung mukhang yung pang-impyerno. Hindi yun. Mabuti na lang. Sabi nun sa undeserved. Kahit hindi ka deserving, bibigyan ka pa rin ng regalo ng Panginoon dahil ganun tayo kamahal ng Diyos. Hindi mo to paghihirapan. Regalo nga. Di ba? Ang sabi doon, God's gift. Regalo. At ang heaven's gift to all of us, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Siya ang tunay na regalo na ibinigay sa atin. At dalawang bagay lang ang pwedeng gawin mo sa regalo. Hindi mo to babayaran, hindi mo to paghihirapan. Kasi nga, may nagbayad na. Bibigay na lang sa'yo. Dalawang bagay ang pwede mong gawin sa regalo. Tanggapin mo at tanggihan mo. Mamili ka. Yung bang regalo ng kaligtasan ni Lord, tatanggapin mo o tatanggihan mo? Ang Diyos hindi namimilit. Kasi ang gusto ni Lord, sabi sa Romans 10:9, na ako'y papahid na yung labi na siya ay Panginoon tagapagligtas at mananampalataya ka ng buong puso, ikaw ay maliligtas. Hindi pwede nag-aalinlangan, hindi pwede yun, saka na lang, di ba? Hindi naman. Kasi tayo mga tao, likas tayong mayabang. Kaya maraming tao nagtataka, ano yun? Magpe-pray ka lang, Lord, I accept you as a Lord and Savior. Ligtas ka na? Ang bilis naman. Kaya yung iba di maniwala eh. Kasi tayo mga tao, bilang mayayabang, gusto natin lagi tayo may contribution. Na dapat meron din akong bahagi dyan. Pero, niloob ni Lord na wala tayong bahagi pagdating sa ating kaligtasan. Ayaw ni Lord na magko-contribute tayo. Kaya nga yung good works natin, hindi credit yan pagdating sa ating kaligtasan. I'm talking about our salvation. Ayaw ni Lord na may bahagi tayo pagdating sa salvation. Bakit? Ang sabi doon, for it is by grace you have been saved through faith. So yung grace, regalo, kaligtasan, makakuha natin to sa pamagitan ng pananampalataya. At ang faith na yan ay regalo din sa atin. Kaya nga mga kapatid, ngayon na tumanggap ka na sa Panginoon, yung pag-attend mo sa church, ito na ang dahilan. Bakit? Kasi ang faith na yan, uusbong sa puso mo sa pamamagitan nito. Sabi sa Romans 10:17, so then, faith comes by and hearing by the word of God. So pag ikaw pala ay laging nakikinig ng salita ng Diyos, doon pala magpapaumpisa na umusbong sa puso mo ang pananampalataya. Malinaw po ba yon? Kaya nga regalo ang faith. Bakit?
Pasalamat tayo sa Lord, mayroong pinadala sa atin na mensahera. Pasalamat tayo kay Lord, may nag-share sa atin ng Word of God, at nung mapakinggan natin yon, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, importante ngayon ay ikaw ay pumunta sa church para makapakinig ka. Kasi para lalong lumawak, lumago ang iyong pananampalataya. Kasi nga, isang ingredients para ikaw ay ligtas sa Panginoon, makasama ka sa buhay na walang hanggan, you are saved by grace through faith. Hindi ka magkakaroon ng pananampalataya hanggat hindi ka makikinig ng salita ng Diyos. Dahil iyan ang malinaw na sinasabi ng Romans 10:17. Pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Ngayon, ang sabi doon, it's not by works, sabi sa verse 9 ng Ephesians 2, it's not by good works, okay, hindi hinayaan ng Panginoon na magkaroon tayo ng kontribusyon sa ating kaligtasan. Kasi alam ni Lord, tayo mga tao, pag tayo ay nakagawa ng kahit konti, tayo ay nagmamalaki. Kaya nga sabi doon, not good works, not works, so that no one can boast. So tandaan natin to, salvation, ang kaligtasan ay regalo, and good works cannot save us. Hindi tayo maliligtas ng ating mabubuting gawa. Kasi pag ang basihan ng ating pananampalataya at kaligtasan ay mabuting gawa, pag tayo ay nakarating sa langit, tandaan natin to, isang kwento lang ang gustong marinig ng Panginoon. Pero pag dahil sa mabuting gawa, kung tayo maliligtas, maraming tao na kailangan kong gumawa para maligtas ako, meron akong ticket papuntang langit. Pakinggan nyo ito mabuti. Kung ang mabuting gawa, ang magiging ticket mo para ikaw maligtas, wala kang gagawin dun sa langit kundi magkwento ng ganito. Alam mo, napunta ako dito sa langit kasi nag-donate ako na 5 bangko dun sa sa church eh. Alam mo, napunta ako dito sa langit kasi lagi ako namimigay ng palimos, nabibigay ako ng ganito, ang dami ko kayang ginagawa. Pero pagdating sa langit, isang kwento lang ang dapat na maririnig dun sa langit. Ito ang kwento na to. Hindi ako mapapunta dito kung hindi ako kinahabagan at minahal ng ating Panginoong Hesukristo. Iyon lang, na dapat ang lahat ng credit kay Jesus. Bakit? Totoo naman. Hindi tayo naghirap sa ating kaligtasan. Ang naghirap, sino ang napako dito sa krus? May napako ba sa inyo para mag-claim? Wala isa sa atin ang naghirap para sa ating kaligtasan maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang napako, siya ang namatay at muling nabuhay. Tandaan natin sa Hebrews 9:27, magkakaroon lang ng kapatawaran, redemption ng ating kasalanan kung merong magbububo ng dugo. That's why Jesus Christ became flesh. Sabi doon sa John 1:14, and the Word became flesh. Nagkatawang tao siya. Dahil ang hinihinging kabayaran ng kasalanan ay dugo. Kung hindi magkakatawang tao ang Panginoon, sabi sa John 4:24, God is Spirit. Espiritu. Ang Espiritu ba may dugo? Di ba wala? So ang ginawa niya, nagkatawang tao siya. So nung siya ay nando sa cross, 100%, sabi ng mga theologians, 100% human ang Panginoon noon. Kaya na may bumuhos na dugo. At iyon ang nagpatawad, naglinis sa lahat ng ating kasalanan. Gusto ni Lord na legit ang kaligtasan natin. Na hindi siya sasabihan ni Satanas, hindi valid yung kaligtasan ng mga tao, yung ginawa mo, hindi. Kasi wala naman wala nagbubunasa yung dugo. Kaya ang ginawa ni Lord, nagsakripisyo siya. Siya yung iniwan niya ang kalangitan para sa atin, nang sa ganon, tayo ay hindi manatiling patay at maging hindi tayo manatili na kinapupuotan ng Diyos, kundi kinahabagan tayo at minahal at ngayon, ligtas tayo dahil sa ating Panginoon. Amen! So walang isa man, ayaw ni Lord na magmamalaki ka. Ganito ginawa ko Hindi yun. Tandaan natin, hindi natin kaya i-impress si Lord sa mabuting gawa natin. Lahat tayo ay galing sa lahi ni Adan at ni Eva, kung saan doon na i-transfer sa atin, namana natin yung kasalanan na yon. Kaya nga,
walang isa man. Sabi doon sa Romans 3:10, walang matuwid, wala isa man. Kasi may namana tayong kasalanan. And the only way na makalaya tayo doon ay kung ililigtas tayo na pag tayo nanampalataya, tumanggap kay Jesus, doon muling mabubuhay ang ating espiritu. Tandaan natin ito mga kapatid, wala tayong magagawa. Dahil noon na tayo ay hindi pa tumatanggap, nakakilala sa Panginoon, yung lahat ng ating mabuting gawa, ito ang katumbas. Sabi sa Isaiah 64:6, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Wala. Hindi valid. Now, I'm talking about salvation. Hindi ka gagawa ng mabuti para ka maligtas. Let it be clear to all of us. Kasi nga, nung tayo ay nasa state pa na gano'n, napatay espiritu natin, kahit mabuti ginagawa mo sa paningin mo, pero sa mata pala ng Diyos, hindi pala nakapasa yun. Hindi tatanggapin yun. Okay, ngayon, ang Panginoong Jesus lang ang tanging daan at gumawa ng paraan para sa ating kaligtasan. Kaya nga sabi niya sa John 14:6, Jesus answered, everybody read, I am si Jesus ang gumawa ng daan at paraan para tayo ay mailipat. Nabuhay tayo at nagkaroon ng purpose, nakalaya tayo. Amen? Ang Panginoong Jesus ang gumawa niyan. So ngayon, once na tinanggap mo, kinilala mo ang Panginoon, meron ka ng kaugnayan sa Diyos. Ngayon, pag kinilala mo ang Panginoon na siya lang ang tanging daan, dahil siya naman mismo ang nagdeklara, walang makakapunta sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. May karapatan magsalita ng ganyan ang Panginoon. May karapatan siya. He has all the rights to declare it. Why? Dahil siya ang namatay para sa ating kasalanan. Amen. At wala nang iba. Okay. Ngayon, sabi doon, kaya nga sabi ko, pagdating natin sa langit, hindi tayo magbo-boast na, ganitong ginawa ko, mabubuting gawa. Alam niyo po ba, sa Biblia, ang isang pagyayabang na pinapahintulot lang ay ganito. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 6:14, as for me, may I never boast about anything. Kilala niyo po ba si Pablo? Si Pablo ay pure-blooded Jew, okay, Hudyo. Galing siya sa lahi ng Benhamita. Siya ay nag-aral kay Gamaliel, bihasa. Si Pablo ang nagsulat ng 13 aklat sa New Testament. Siya ay nagtayo, siya yung nag-found ng mga churches. Nababasa niyo ba yung Galatians, Colossians, Thessalonians, Philippians? Si Apostol Pablo, sa kanyang mission work, siya nag-umpisa ng mga gawain doon, na kaya nagkaroon ng church. Sa kabila nun, sabi ni Apostol Pablo, wala pa rin ako ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ang tangi ko ipagmamalaki, nakilala ko ang Panginoon at ngayon ligtas ako dahil sa biyaya at habag sa akin ng aking Panginoon. So iyon daw lang ang tinatanggap na pagyayabang. Magyayabang tayo, hindi dahil tayo magaling, mahusay, mabait. Ang ipagmamalaki natin dahil tayo'y kinahabagan ng ating Panginoon. It's all by the grace of God. Amen. Hallelujah. Ngayon, verse 10. Matatapos na ako. Huwag kayong mag-alala. Ang sabi sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for, again, and which God prepared beforehand that we should walk in them. Now, yung workmanship na salita dyan, ibig sabihin niyan ay Greek word poema, ibig sabihin nun, obra maestra. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay isang abstract. Kaya di ka maintindihan. Di ba ganun yung abstract? Di ba maintindihan? Okay. Ibig sabihin nun, tayo ay obra maestra. Okay, masterpiece yan. Yung katabi mo, yan ang masterpiece ni Lord yan. Di ba? Sabi niya, obra maestra na to? Yung tsura na yan? Oh, yan. Yan ang masterpiece ni God talaga. Ngayon, ang sabi doon, anong ginawa sa atin ng Panginoon? He made us alive, He raised us up, and seated with Him. At ito pa, pag tayo ay tumanggap, sumampalataya at kumilala sa Panginoon, ibabalik niya tayo sa disenyo, sa original design ng pagkakalikha sa atin. Kasi nga noon, kaya tayo ay naging masuwayin, di ba? Masyado makasarili.
Kasi nga corrupted tayo, na-deceive tayo ng kaaway at nailagay sa atin yung kasalanan. Di ba? Dahil nga sa ating namana kay Adan at Eva. Ngayon, ang tunay na disenyo talaga ng Diyos sa atin, nung nilikha tayo ng Panginoon, tayo ay nilikha ng Diyos para sa mabubuting gawa. Kaya nga tayo talagang mabait, masunurin. Sabi mo sa katabi mo, masunurin ka pala talaga eh. Hindi niya matanggap, no? Di ba? Ngayon, teka, tatanungin niyo ako. Kasi highlighted. Di ba sa verse 8 to 9, it's not by good works that we are saved. Bakit ngayon? May good works. Nagtataka ba kayo? Kaya yung iba, hindi makasagot na ligtas siya eh. Kasi sabi niya, kasi masama pa rin ako ngayon eh. Tandaan natin ito mga kapatid ah. Sabi doon sa Ephesians 2:8, it is for by the grace of God that we are saved and not of our good works. Ngayon, may sinabi si Santiago. Sabi ni James 2:26, just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. Sabi ni Apostol Pablo, hindi kayo sa mabubuting gawa kung bakit naligtas. Ang sabi naman Santiago, ang pananampalatayang walang mabuting gawa ay patay. Ngayon. Kaya dito nalilito maraming Kristiyano. Kayo ba ba'y nalilito? Paano yun? Pagdating sa good works. Okay. Pag-aralan natin, kaya ang importante na attend tayo ng church, makapakinig tayo at maipaliwanag ng gusto para hindi tayo malito. Hindi po yan contradicting. Hindi po sila naglalaban. Yung sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2 at sinabi ni Santiago sa chapter 2. Ngayon, tingnan natin. Ang emphasis, ang gustong tutukan at ituro sa atin ni Apostol Pablo sa Efeso 2, nung sinabi niya na hindi sa mabuting gawa tayo naligtas, is how to know that I am saved. Yun ang emphasis niya. Paano ko malalaman na talagang ligtas na ako? Tayo ay naligtas hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa habag at biyaya ng Diyos na ito ay regalo sa atin na dapat nating tanggapin sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoon. Iyan ang sinasabi ng Efeso 2. Si Santiago naman, ang kanyang emphasis ay how to that you are saved. Ibig sabihin, pag nalaman mo, naintindihan mo lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon, dapat maipapakita mo na ikaw ay isang tao ng ligtas. So, ang ibig sabihin niyan, Paul talks about the root of our salvation. At pag sinabing root, it is unseen. Hindi nakikita. Ano ang ibig sabihin nun? Sino po dito ang nanalangin ng acceptance prayer na sabi niya, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sino nakakita na bumaba si Jesus sa langit at pumasok sa puso mo? Meron ba? Wala. Baka maming kayo. Baka meron sa inyo. Ituro nyo sa akin kung paano. So, ibig sabihin, root. Now, once you prayed, it's the Spirit of God. The Holy Spirit dwells in you. Di ba? Mananahan. At mararamdaman mo yan sa espiritu mo na unti-unti nauuhaw ka na sa mga bagay patungkol sa Diyos. Nauuhaw ka na manalangin, nauuhaw ka na magbasa ng Bible, nauuhaw ka na umattend sa church at makipag-fellowship. So, ibig sabihin doon, nandun sa puso mo yun. Ang sabi doon sa Romans 10:9, if you confess that Jesus, namatay at muli nabuhay, and you believe within your heart, sa puso mo, sa loob ng puso mo, na talaga naniniwala ka na siya ay nabuhay at namatay para sa iyo, maliligtas ka. Hindi makikita yon. Pero, si James, ang sabi doon, it's the fruit of your salvation. Sa literal na puno, ang ugat, hindi talaga nakikita kasi nasa ilalim yan. Tama po ba? Kasi ang unang binabago sa atin ng Diyos ay ang ating mga puso. Amen po ba? Ang sabi sa Matthew 12:34, kaya pag ang isang tao tumanggap sa Panginoon sa mampalataya, imposible na walang pagbabago sa iyo. Kasi pag tinanggap mo ang Panginoon na buong puso, magkakaroon ng transformation. Ang puso mo, mababago na yan. Dati pusong bato, ngayon pusong maka-Diyos. Kaya nga, pati ang lumalabas sa labi mo, iba na.
Ang sabi sa Matthew 12:34, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ano laman ang puso mo, yan lumalabas sa bibig mo. Kaya pag ikaw binago na ang puso mo, iba na ilan lalabas sa bibig mo. Dati lumalabas sa'yo, puro pagreklamo, puro pagmumura. Ngayon, dahil binago na ang puso mo, iba na lalabas sa puso, iba na lalabas sa puso mo, iba na lalabas sa bibig mo. Kundi laban ang puso mo, na mahal mo Panginoon, Lord, salamat, thank you Lord, praise the Lord, hallelujah. Lord, napakabuti mo sa aking buhay. Kasi binago ni Lord ang puso mo. Now, sabi doon, fruit. Ang sabi ni James na faith without work is dead, ibig sabihin nun, yung bunga, ipapakita mo sa mga tao na sa paligid mo na ligtas na ako. Kaya nga mga kapatid, pag ang pagtanggap mo sa Panginoon, pag tinanggap mo ang Panginoon at walang nabago sa'yo, kasi Christianity is all about transformation. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, tandaan natin to, 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, be one in Christ. Okay? Pag kayo nakipag-isa kay Lord, the old has passed, the new has come. Ibig sabihin, kailangan may mawala, may magbago sa'yo. Delikado ang isang tao na nagsasabi na siya'y Kristiyano, pero walang nakikitang pagbabago. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi totoo ang kaligtasan na tinanggap mo. Sasabihin ko sa iyo ng tahasan. Because true, ang totoong binago ng Panginoon at nakaranas ng kaligtasan ng Diyos, the old has passed, the new has come. Yung dating maramot, mapagbigay, yung dating nakasimangot, ngayon palangiti na. Di ba? Yung dating tamad, ngayon, pero ngayon, masipag ka ngayon, nung tumanggap ka sa Panginoon, masipag ka, ngayon, Kristiyano ka na, ba lalo naging tamad? Aba, sino yun? Ibang Kristo tinanggap mo. So, iyon ang basihan natin, 2 Corinthians 5:17. Pag walang pagbabago, pag walang nagpasayo, kapatid, questionable yung tananggap mong yan. Dahil iyan ang kasiguruhan, iyan ang kailangan sabi ni James chapter 2, fruit of your salvation. Magbubunga. Ngayon, gagawa ka na ngayon ng mabuti, hindi para maligtas ka. Gagawa ka na mabuti dahil ligtas ka na. At, sige, palakpakan natin ang Panginoon. At ang paggawa mo ng mabuti ngayon, ito ay pagpapasalamat mo na Lord, salamat. Pinakialaman mo buhay ko. Lord, salamat. Diba? Na kinabagan mo ako, inibig mo ako. Hindi na dati na, ay gagawin ko to para maligtas ako. Hindi iyon ang dahilan mga kapatid. Yung ating mabuting gawa, fruit na lang yan. At ngayon na ikaw ay buhay na ang espiritu mo, alam mo na ngayon ang mga good works sa Diyos kasi si Lord na ngayon ang may control sa iyo. At alam mo ngayon ang good works para kay Lord. At lahat ng gusto ni Lord, iyan na ngayon ang masusunod sa buhay mo. Siya na ngayon ang susundin mo. Ang pag-attend ba sa church ay good work? Ang pananalangin ba ay good work? Ang pagbibigay ba ay good work? At ngayon, credit yan sa Panginoon. Malulugod ang Panginoon sa iyo dahil pagkapatunay, Lord, ikaw ay nagpapasalamat dahil ligtas ka na. Kailangan natin maintindihan ito mga kapatid, ha? Hindi tayo gagawa ng mabuti para maligtas. Gagawa tayo ng mabuti dahil ligtas na tayo. Kaya nga, pang ikaw, ang pagbabago mo ay dahil lang sa, magbabago ako dahil yung nililigawan ko para sagutin ako. Sabi ko sa iyo, mananawa ka. Pag nakuha na ng lalaki yung gusto sa iyo, babalik na uli sa dati yan. Di ba dati, pag nililigawan mo, ayoko na nag-i-smoke. Sige, hindi naman sinindihan ko lang. Sinubukan ko lang yung lighter. Pero pag nag-asawa na kayo, nakuha ka na, at pag ikaw, narinig ka rin na, kala ko ba hindi ka nag-i-smoke? Ano ngayon? Ako nagtatrabaho ngayon. Sabi ko sa inyo. Pero pag ikaw sa puso mo, tinanggap mo Panginoon, kukuha ka lang ng alak, maalala mo, hindi binago na ako, hindi na ako ngayon to Dati ko to hindi. Tapos na ako dyan.
Kahit walang magsabi sa iyo na huwag kang uminom, gagawin mo yon. Kasi ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo na at ikukumbing ka ng Panginoon para hindi mo na gawin yun. Naintindihan niyo po ba sinasabi ko, mga kapatid? Kailangan maunawaan natin yun. Hindi tayo magbabago dahil gusto natin magmalaki sa iba na mabait tayong tao. No. Kasi pagdating sa langit, no, hindi credit lahat yan, mga mabuting gawa. And never na mag-judge ka sa kapwa mo. Na ako ngayon, Kristiyano na ako, mataas na ang level ko. Hindi. Walang level-level. Dahil lahat tayo pupunta sa langit dahil sa habag at biyaya ng Diyos lamang. Maintindihan po natin itong mabuti. Ano po? Kaya nga, lagi ko sinasabi sa inyo, sa mga youth, nung last Friday, huwag kayong pupunta sa church dahil may gagawin lang kayo sa church. Pupunta kayo sa church dahil may ginawa sa inyo ang Panginoon. At ang lahat ng ating ginagawa ngayon, ito ngayon ay bunga ng pagkapasalamat natin sa Panginoon. Sasabihin ni Lord sa atin, kaya nga sabi sa Romans 12, you offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Na pag nakikita ni Lord na tayo sumasamba sa Kanya, nananalangin sa Kanya, ang sasabihin ni Lord, salamat. Mabuti na lang, nagbigay ako ng buhay para sa Kanya. Ngayon, hindi niya ako binigo. Ginagamit niya ngayon ang buhay niya para sa aking kararangal at para ma-advance yung kingdom ng aking kaharian dito sa mundo. Kapatid, naisip mo ba yan? Ngayon na tinanggap mo na ang Panginoon, ang dapat natin kaisipan, Lord, ano ba gusto mong gawin ko ngayon? Para mapasalamatan kita. Salamat, Lord, na pinakailaman mo ang buhay ko. Kasi Lord, kung hindi mo pinakailaman ang buhay ko, ngayon wala pa rin direksyon ng buhay ko. Di ko alam, baka siguro napahamak na ako, namatay na ako, dahil sobra na ako nalulong. Pero salamat. Salamat sa mayamang habag ng Panginoon at minahal niya tayo. Ang lahat po na nalulugod at nagmamahal sa Diyos, tayo po lahat ay tumayo at tayo magpasalamat, sambahin natin siya mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Kung naunawaan mo ang mensahe na to, ang gagawin po natin pagsamba ay hindi para iparinig sa ating katabi na maganda ang boses natin, o huwag tayong mahiya na kumanta dahil pangit ang boses natin. Gagawin natin to dahil magkapasalamat tayo sa Diyos. Niligtas niya tayo. Amen? Come on, let us worship the Lord. Gusto marinig ni Lord, buhat sa iyo yan. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Come on, let us raise our voice. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man. Lahat na nagpapasalamat sa Panginoon, sige, sambahin natin siya ng buong puso. Kahit may suliranin man, lagi kang
Everybody now, come on. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Now listen to this. Noon dakila katapat sa dalangin ko, ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Kami inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Everybody say, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Inibig mo ako noon. Inibig mo ako noon. Kapatid, kilala natin ang ating mga sarili. Alam natin that every day in our lives, we fail the Lord. Amen. Ako, aminado din ako. Sumasablay ako. Nagiging pasaway ako. Pero salamat, ganun kamahabagin ang Diyos sa atin. Na lahat ng pabor binibigay sa atin. Every morning, magigising tayo. Gigising tayo na malusog ang katawan natin, malakas. And we are enjoying our life. Binibless niya tayo. Kahit sa totoo lang, hindi naman tayo deserve ng mga blessing na ito, di ba? Pwede naman ibigay ni Lord ang blessing na to sa iba, pero bakit sa atin ibinibigay? Yun pa lang makita natin yung biyaya ng Diyos sa atin Na napakabuti ng Diyos sa bawat araw, pinoproteksyonan tayo, iniingatan tayo. Kasi any moment pwede naman tayo mawala dito sa mundo. Any moment, pwede tayo madisgrasya. Any moment, alam niyo ba mga kapatid, isang ugat lang ang hindi gumana sa atin. Katulad dito sa leg natin, may isang ugat lang ang maputol dyan. Baldado na, gulay na tayo, wala na tayo magagawa. Sa ating mga magulang, diba, na pinoproteksyonan sa araw-araw, sa kanilang paggabiyahe, sa kanilang pagtatrabaho. That's the favor of the Lord. We do not deserve anything good from the Lord kasi hindi naman tayo good. Mabuti na lang, mabuti ang Diyos. Kaya kung may blessing ka, hindi ka binibless ni Lord dahil mabait ka o mabuti ka. Binibless tayo ni Lord dahil siya ay mabuti. Kaya Panginoon, maraming salamat sa hapon na ito.
na lubos mong ipinaunawa sa amin na Lord, na wala kaming ibang dapat na gawin, kundi ang sumampalataya sa iyo, sumunod sa iyo, Panginoon, at makita ang bunga ng aming kaligtasan. Na kung kami ngayon ay gagawa ng mabuti, hindi para ipakita sa mga tao na kami ay mabuting tao, kundi ipakita na kami ay ligtas na at kami ay may Diyos na katulad mo, Panginoon. Lord, nawa tumatak ng malalim sa puso ng bawat isa ang mensaheng ito. At ito magpapaumpisa, Panginoon, upang magkaroon kami ng bagong buhay. Na makita, Panginoon, maging ang mga tao nakapaligid sa amin, na kami, O Diyos, ay binago mo na. And we know, Lord, di namin ito magagawa kung sa sarili lamang namin. We need you, Lord. We need your strength. We need your spirit. We need your divine empowerment, Panginoon, para magawa namin ang kalooban mo sa aming mga buhay. At kami, Lord, na lumalapit, nagpapakumbaba at umaamin sa iyo, Panginoon. Kami, Lord, na humihingi ng tawad sa iyo. Kapatid, kung ikaw ay ngayon lang nakapunta dito at nakapakinig ng ganitong salita ng Diyos, pwede bang itaas mo ang kamay mo at sumunod ka sa panalangin na ito? Sabihin mo, Panginoon. Sige, sa mga bago lang na ngayon lang naka-attend, sabihin mo, taas mo ang kamay mo. Sabihin mo, repeat after me. Sabihin mo ito, Panginoon, salamat. Kinahabagan mo ako na naunawaan ko na ang kaligtasan ay regalo mo. At ito ay bunga ng iyong biyaya at pagmamahal sa amin. Panginoon, humingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Patawarin mo po ako at binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Tulungan niyo po ako na ikaw ang aking masunod at ang kalooban mo lamang ang aking gagawin. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na tinanggap mo ako bilang iyong anak. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa aking mga kapatid na nagbigay ng panahon upang sumamba at magpasalamat sa iyo. At alam ko, Lord, hindi mawawala ng kabuluhan ang lahat ng ito. At sa pakikinig na amin ng inyong salita, dalayan ko, Lord, na patuloy na lumago ang aming pananampalataya. Ang pananampalataya na maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya na makapagpapakilos ng iyong kamay, na anuman ang mga battles, trials na meron kami, ikaw ay gagawa at gagawa sa aming mga buhay. O Diyos, patuloy mo po, Ama, na sangkapan na yung kapangyarihan ng iyong mga anak na narito. At lubos namin maunawaan ang kalooban mo at ito lang na ang aming gagawin. Purihin ka, pasalamatan ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Manatili po tayo nakatayo.